So, bago po tayo magsimula, may tanong po ako sa inyo. Naalala mo pa ba yung paboritong guro mo nung elementarya ka? Ano kaya sa tingin mo yung sikreto nila sa pagtuturo na tumatak sa iyo? Sa likod ng bawat matagumpay na klase, may mga estratehiyang ginagamit ng mga guro upang mapukaw ang atensyon ng bawat bata. Alamin natin kung ano-ano ang mga ito. Magandang umaga, tanghali, hapon o gabi sa inyo lahat. Ako nga po pala si Ashley Nicolandati, isa sa tagapag-ulat ng mga estratehiyang pampagtuturo sa elementarya. So, alam naman po natin na ang bawat guro sa loob ng paaralan ay may mga ginagamit na iba't ibang estratehiya. Para saan nga ba at bakit kailangan nilang gamitin ang mga estratehiya? So, ginagamit nila itong mga estratehiya na ito para mas maging epektibo ang pagkatuto ng mga estudyante sa loob ng paaralan. Mas nagiging engaging, at hindi sila maiinip dahil sa mga estratehiya na ginagamit. Kumbaga ito yung way para hindi maging boring ang pag-aaral, So, bagkus mas magiging motivated ang mga bata sa kanilang pag-aaral dahil sa mga estratehiya na ginagamit ng mga guro. So, estratehiya. So, nagiging kawili-wili at nakakapukaw na interes ang paggamit sa classroom ng mga kontemporaryong estratehiya sa pagtuturo sa loob ng klase. Pag sinabi po kasi natin estratehiya, yung estratehiya kasi sa pagtuturo sa loob ng classroom, ito yung tumutukoy sa mga pamamaraan o plano na ginagamit ng guro upang epektibong maihatid ang mga aralin at matulungan ang mga estudyante na matuto. So, ang layunin ng estratehiyang ito ay gawing mas engaging, tulad po na sinabi ko kanina earlier, mas magiging engaging kapag gumagamit ng mga estratehiya. At madaling maunawaan ang mga leksyon upang masigurado ang mas epektibong pagkatuto. Ano-ano nga ba ang mga estratehiya na dapat gamitin ng mga guro upang sa ganoon ay maging epektibo ang pagkatuto ng mga bata? Halina't ating alamin. So dito, ilalahad ko na po sa inyo, ano nga ba yung iba't ibang estratehiya na ginagamit ng mga guro? So dito, malalaman na natin, ito pala yung mga mga pinapagawa pala natin sa atin. Ito pala yung mga estratehiya nila. So dito, malalaman na natin, ano nga ba yung mga ginagamit nila na estratehiya na nakatutulong para matuto ang bawat bata. Mga estratehiya sa pagtuturo sa elementarya. Unang-una ay halina't isa tao. Ano nga ba itong halina't isa tao na ito? So ngayon, ilalahad ko po sa inyo, ano ba yung ibig sabihin ng halina't isa tao na yan? Ano ba klaseng estratehiya yan? Ngayon, ituturo sa inyo, ano ba at paano gamitin ang halina't isa taong estratehiya para mas maging engaging yung pagkatuto ng mga bata sa loob ng classroom. Ang estratehiyang halina't isa tao ay nagbibigay ng pagkakataon sa mga mag-aaral na magpakita ng kanilang pag-unawa sa kilos at gawin ng mga tauhang nabasa sa teksto o mga karakter na nakikita nila sa araw-araw. Ang estratehiyang halina't isa tao kasi, isa itong pamamaraan ng pagtuturo ng mga guro na naglalayo na bigyang mas malalim na pag-unawa ang mga mag-aaral sa pamamagitan ng mga kilos, gawi at damdamin ng mga tauhan mula sa tekstong binasa o yung mga karakter na nakikita nila sa araw-araw. So sa pamamagitan ng pagsasadula o pagsasabuhay ng o paggaya sa mga tauhan, so nagkakaroon ng pagkakataon ng mga estudyante na makita ang mundo mula sa perspektiba ng iba na nagpapalawak ng kanilang kakayahan na sa pagsusuri ng emosyon at desisyon ng mga karakter. So dagdag pa rito, pag sinabi kasing halina't isa tao, isa siyang uri na reenactment o pagsasadula. Diba, nung mga bata pa tayo, diba? Madalas natin gawin to sa loob ng classroom. So, yung mga role playing o yung pagsasadula, so dito papasok yun. Yung strategy na ginagamit ng mga teacher. So, sa estratehiyang ito, hinihikayat ang mga estudyante na gumanap ng mga karakter o isadula ang mga isang pangyayari o sitwasyon na kaugnay ng aralin. Di ba ito yung mga madalas na ipagawa sa atin nung elementary tayo? So, layunin nitong gawing mas buhay ang talakayan at mas maunawa ng mga estudyante ang konsepto sa pamamagitan ng mga aktibong pagganap o yung paglaro. So na ngayon sa pagsasadula na ginagamit. So, itong reenactment na ito ay epektibo
Dahil nakakatulong ito sa mga estudyante na mas maramdaman at maunawaan ang mga aralin sa pamamagitan ng mga karanasan at aksyon na ginagawa. So, sa pamamagitan nito, nabibigyan ng pagkakataon ang mga mag-aaral na magpahayag ng kanilang damdamin, suliranin at posibleng lunas na sa estratehiyang ito kasi, hindi lamang kasi sa karakter, naka-focus o yung binibigyang pansin sa teksto, kaya hindi lang po sa karakter, kundi, pati na rin sa personal na karanasan ng mga mag-aaral. So, nabibigyan sila ng pagkakataon na ipahayag ang kanilang sariling damdamin at isalaysay ang mga suliranin na maaaring katulad sa nararanasan ng mga nasa tauhan. Sa ganitong paraan, nagiging mas personal at makahulugan ang kanilang pag-aaral dahil nauugnay nila yung natututunan sa sarili nilang buhay. Dagdag pa rito, so binubuksan ng estratehiyang ito ang mga mag-aaral sa pag-iisip ng mga posibleng solusyon o lunas sa mga sitwasyon o problema na maaaring hinaharap ng mga tauhan. At sa gayon ay natututunan nila rin sila ng kasanayang kritikal sa paglutas ng mga tunay na problema sa buhay. So ang pagsasana na ito ay hindi lamang sa pagpapabuti ng kanilang kasanayan sa pagbasa at pag-unawa sa mga tauhan, kundi nagbibigay din ng mas malalim na kamalayan sa kanilang sariling damdamin at karanasan. Ang estratehiyang halina't isa tao, ito yung bumubuo doon sa halina't isa tao na estratehiya. So, yan. Unang-una, pangunahing tauhan. So, binubuo siya ng pangunahing tauhan, major character. So, sunod, mga katulong na tauhan o minor character, may tagaganap or may gaganap o tagamasid, observer at tagasuri o nag-a-analyze. Dito tayo sa batayan theoretical. So, ang estratehiyang ito ay nakabatay sa paniniwala ni Chester at Fox, 19 at 66, na ang estratehiyang pagsasatao ay may mabisang teknik at kapaki-pakinabang sa maraming guro sa pagpapadaloy ng mga gawaing pangklase upang matamo ang mga tunguhin ng pampag-aaral. So dito po, ang estratehiyang halina't isa tao ay nakabatay na po sa paniniwala ni Chester at Fox na ang pagsatatao o paggaya sa mga tauhan ay isang mabisang teknik sa pagtuturo. So ayon sa kanila, ito ay kapaki-pakinabang para sa maraming guro dahil daw mas nakakatulong ito sa mas epektibong pagpapadaloy ng mga gawain sa loob ng klase. So sa pamamagitan ng estratehiyang ito, mas nagiging aktibo ang mga mag-aaral sa kanilang pagkatuto at mas madali nilang maunawaan ang mga konsepto o aralin na itinuturo. So ang pagsasatao ay hindi lamang nagbubukas ng mas malalim na pag-unawa sa mga tauhan o sa sitwasyon, kundi nakatutulong din upang matamo ang mga layunin ng pagkatuto na itinakda ng guro. So, sa konteksto ng pagtuturo, nabibigyang pagkakataon na mag-aaral na gumaganap ng iba't ibang papel na maaaring pangunahing tauhan, pantulong na tauhan, tagamasid o tagasuri. Dahil ito, mas napapalawak ng guro ang saklaw na paglinang ng kritikal na pag-iisip sa mga mag-aaral. So dito, sa konteksto ng pagtuturo, ang estratehiyang halina't isa tao, ay nagbibigay din ng pagkakataon sa mga mag-aaral na gumanap ng iba't ibang papel tulad ng pangunahing tauhan, pantulong na tauhan, tagamasid at tagasuri. So sa ganitong paraan daw po, naipapakita ng mga mag-aaral kanilang mas malalim na pag-unawa sa mga karakter at sitwasyon mula sa teksto. Kapag sila ay gumanap ng mga papel na ito, natutulungan sila ng guro na higit na mapalawak ang kanilang kritikal na pag-iisip dahil kinakailangan nilang suriin ang mga kilos, damdamin at motibasyon ng mga tauhan. Dahil may iba't ibang papel na maaaring gampanan, so mas nagiging malikhain at masuri ang mga mag-aaral sa kanilang pag-a-analyze, o sa pag-aanalisa ng mga tauhan at mga pangyayari sa mga sitwasyon sa kwento na binabasa. So ito yung nagiging tulay, instrumento upang ang mga mag-aaral ay magkaroon ng mas malalim na pagtingin sa iba't ibang aspeto ng mga tauhan. At makapagbibigay ng mas makabulahang pag-unawa sa mga aral na nais ipapatid ng guro sa mga estudyante. Dito,
So, ito na kung paano gamitin ang estratehiya. So, paano gamitin ang estratehiya? So, una, sa pagbabasa ng tekstong naratibo, kwentong bayan, parabola, alamat at iba pa. So, maaari daw gawin ng guro ang estratehiyang masining na pagkukwentuhan o masining na pagbabasa habang ang mga mag-aaral ay tahimik na sumusunod sa binasa. Pagkatapos daw, hatiin ang klase sa 5 pangkat. So, itong halina't isa tao ay isa pala siyang groupings. Group activity, gano'n. So, isa din sa panggrupo ang estratehiyang ito. So, isang pangunahing tauhan. So, doon sa 5 pangkat na yan, so, sa bawat grupo, so, merong mga isang pangunahing tauhan, 2 katulong na tauhan o yung mga minor character na sinasabi kanina. Isang taga-masid, observer, o taga-suri, o yung nag-aanalisa. Sunod, sa meta card, ihahanda ng guro ang sitwasyon na isa sa mga tao na mga mag-aaral. So, hango sa mga takbo at tagpo sa nabasang naratibo o mga kaugnayan na sitwasyon ng mga tagpo. So, itong meta card na sinasabi dito, yung parang maliit na flashcard, parang ganun, So, doon, ilalagay ng mga teacher doon yung situation or any na pwedeng isadula ng mga bata, sabi dito, sa meta card, ihahanda ng guro ang sitwasyon. So, ilalagay nung guro kung ano yung isasadula ng mga bata doon sa meta card na yun. So, sunod, sa ika-4 ay bibigyan sila ng 5 hanggang 10 minutong paghahanda. So, sunod, ipapakita na o isasakilos ang mga tagpo o sitwasyon. So, dito, sa pang-anim, sa patnubay ng guro, maglalahad ng obserbasyon ang taga-masid at taga-suri. 3 minuto bawat isa. So, ikahuli, ika-7, huli bilang, tatawag ang guro ng ilang mag-aaral at na maglalahad ng pagrupo. So, ito yung mga paraan o ito yung ways kung paano gamitin ang estratehiyang ito. Sana po inyo pong naunawaan. Isa sa mga estratehiya na ginagamit ng guro upang mas maging epektibo ang pagkatuto ng mga bata sa loob ng paaralan.